Then, si Bartolo Longo, dahil sobrang desperate na siya sa kanyang na-experience, ang ginawa niya, he surrendered at he renounced his occult practice. After nun, alam niyo ba ang ginawa ni Bartolo Longo ay pumunta siya ulit sa mga seances session at iba na yung ginawa niya. Hindi na siya pumunta doon para mag-join doon. Alam niyo ang ginawa niya dahil sobrang passionate siya. Dahil sobra yung nangyaring conversion sa kanya at yung naramdaman niya nung nirenounce niya yung mga occult practices. Napakaganda ng gusto kong i-share sa inyo ngayon. Itong story ng isang ordained satanic priest na naging one of the great apostles of the Rosary. At ang pangalan niya is si Bartolo Longo. I'm sure baka kilala nyo na to at parang na-feature ko na to isa sa aking vlog. Mas idedetali ko sa inyo yung naging story ni Bartolo Longo. Si Bartolo Longo ay lumaki siya sa Naples, Italy. Isa siyang Catholic and he went off to college. Nung pagtungtong niya ng college, doon niya iniwan ang pananampalatayang Katoliko. Noong mga panahon na yon, he was searching, parang nagso-soul searching si Bartolo Longo. So, doon siya umattend ng mga sessions about seances. He was involved in mga occult. Sobrang na-inlove siya sa mga practices na to at he allowed himself to be ordained as a satanic priest. Naging satanista po si Bartolo Longo. Ano yung expect nyo, di ba? Ano yung naging fruits nito sa kanyang buhay? So, si Bartolo Longo, he suffered from depression. So, nagkaroon siya ng parang suicidal depression, anxiety, nightmares, hallucination. Paulit-ulit itong na-experience niya gabi-gabi. Siya mismo ay sumuko sa mga ganong pangyayari ng kanyang buhay na parang he was fed up na siya mismo ay talaga sumuko sa mga hallucination, sa mga demonyo na nakikita niya, 'di ba? Hindi niya na nakayanan itong mga pangyayari na to sa kanyang buhay, itong depression niya na ito. Kaya ang ginawa ni Bartolo Longo ay naghanap siya ng isang Catholic priest at nakakita siya ng isang Dominican priest. Ang pangalan ng Dominican priest na to is si Father Alberto Redente. Itong si Father ay sinabi niya agad kay Bartolo Longo about the Rosary. Okay, ito kaagad yung naging front ni Father Alberto kay Bartolo Longo. At ano yung mga promises na associated dito sa Rosary na to? Yung 15 promises na binigay ni Mama Mary kay Saint Dominic. How this Rosary can slay the enemy, which is the serpent dragon, and bring him out of darkness and depression. And then, si Bartolo Longo, dahil sobrang desperate na siya sa kanyang na-experience, ang ginawa niya, he surrendered at he renounced his occult practice. After nun, alam nyo ba ang ginawa ni Bartolo Longo ay pumunta siya ulit sa mga seances session at iba na yung ginawa niya. Hindi na siya pumunta doon para mag-join doon. Alam nyo ang ginawa niya dahil sobrang passionate siya. Dahil sobra yung nangyaring conversion sa kanya at yung naramdaman niya nung nirenounce niya yung mga occult practices niya. Pumunta siya doon na may hawak-hawak na rosary at sumigaw siya. Alam niyo yung sinigaw niya? Repent. This is what you are looking for. 'Di ba? Sa Tagalog, magsisi kayo sa kasalanan nyo at ito ang talagang hinahanap nyo. Itong rosaryo. Grabe, ang lakas ng loob. Ano yung sa tingin nyo magiging reaksyon ng mga satanista doon? Mga occultist doon, 'di ba? So pinagtawanan siya at sinipa siya palabas. Pero alam nyo mga ka-faith, his life was radically changed because of the rosary. And he became a third order Dominican. So, ang naging pangalan niya ay si Brother Rosario. At pumunta siya sa Pompey. At alam nyo, dito sa Pompey, it was a mess. Talagang dito sa Pompey, ang daming mga occult dito, occult practices, ang daming mga atheists. Walang nakakaalam about Catholic faith. Talagang pagan country. It was a nightmare. Then, nung panahon na yun, parang he felt that he was so responsible sa mga tao doon. Na parang nagkaroon siya ng conviction sa kanyang puso, pagmamahal na binigay sa kanya ng Diyos.
para gawin niya yung misyon na gustong ibigay sa kanya ni Lord. Kasi nga nakita niya yung lugar na yun, it was a mess. Pagan country talaga. Kaya nangyari, parang he felt responsible dahil siya mismo kasi marami siyang mga tao naligaw palabas ng Catholic faith, yung mga na-disciple niya sa occult, di ba? Yung mga sciences, yung mga satanista na na-produce niya dahil sa kanya, yung mga occult practices niya. So ang ginawa ni Brother Rosario na si Bartolo Longo, nag-decide siya na magstay siya doon sa city of Pompey and he revealed it. Ay nangungulila ngayong araw na ito. Parang may kulang sa buhay, sa trabaho, sa family, pero deep inside, parang hinahanap natin si Lord. Aminin mo man yan o hindi, kailangan mo yung tunay na kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Parang hirap-hirap bumalik dahil sa kasalanan, sa kahinaan mo, sa mga pagkakamali mo, sa mga distraction, priority mo sa buhay, at feeling mo nag-iisa ka. Lent is a return, ang pagbabalik. A new beginning, bagong simula, inspired by the parable of the prodigal son. God is still waiting with open arms at hindi ka nag-iisa. Sa Hollow Up, merong tinatawag na Pray 40 Challenge. Ito ay 40-day journey of daily prayer. Simple lang tong 40-day challenge na to mga ka-faith. Merong mga guided reflection and prayers at active charity para maging merciful ka sa sarili mo at sa ibang tao. Milyon-milyon na ang sumali sa ganitong challenge ng Hollow Up. Baka this time, ikaw ay tinatawag ni Lord para sumama ka ngayong Lent sa Hollow Up sa 40-day challenge. God is still waiting for you. Kaya i-download nyo na ang Hollow Up ngayon at sabay-sabay tayong magnilay ngayong season ng Lent. God bless. Nagsimula siya ng isang conference of rosary at alam nyo ba na siya yung nagtayo ng most popular shrine of rosary sa Pompey. It was Our Lady of Rosary in Pompey. At kung makikita nyo itong simbahan na to, napakagandang simbahan na ito mga ka-faith. It was one of the most beautiful church na isang former satanic priest build this church. Grabe yung ginawa dito ni Bartolo Longo, ni Brother Rosario dito sa Pompey. So nagsimula siya magtayo ng mga orphanages, hospitals, at maraming mga charitable work. Kumbaga ito yung pangbawi niya sa Diyos sa mga nagawa niyang mali noon nung satanista pa siya. Unbelievable yung mga nagawa ni Brother Rosario. At binigay niya lahat ng mga na-build niya na to na ministry kay Pope Leo XIII. Sa ding Great Rosary Pope. Grabe no? Talagang powerful ang Rosario. It really works na nakakapagpabago ng buhay. Kasi nga, itong dating satanista ay naging santo. Okay? And he was beatified in 1980. Si Saint Bartolo Longo. Alam niyo mga ka-faith, kung kayong merong mga kamag-anak, mahal sa buhay, ninyo medyo naliligaw, mga kaibigan nyo na tingin nyo na hindi kilala ang Diyos or may kilala kayo na tingin nyo napakasama. Ba may sasama pa ba dito sa isang satanista? Pero nagbago. Naging santo pa nga. Diba? Ano lang ang gagawin natin? Is introduce palagi natin itong rosaryo sa kanilang buhay. This devotion to them, this rosary. At ako mismo, personal testimony ko na ito ay sobrang nakapagpabago sa aking buhay. Itong rosary. Talagang ito yung bumago sa sinful lifestyle ko. Ito yung naging reason ng aking conversion. Why I'm doing this vlog right now because of this rosary. Why I'm doing this ministry because of this rosary. Ito yung mga answered prayer na dinadasal sa akin ng mga taong nagmamahal sa akin because of this rosary. Kayo din mga ka-faith, kung meron kayong mga taong pinagdadasal, never stop on praying for them. Because God is working through them, through their hearts. God is freezing His love, His mercy, His grace in their life. God is working behind the scene kahit na parang hindi ito obvious na gumagalaw siya sa mga taong yan. Never stop on praying for them. Huwag kang susuko, huwag mo silang bibitawan. Patuloy mo lang silang ipagdasal, patuloy mo lang silang mahalin. Every time na napapanghinaan ka ng loob, lagi mong alalahanin itong vlog na to. Itong naging story ng isang ordained satanic priest na si Bartolo Longo, pero ngayon isa na siyang great apostles of the Catholic Church. Great Rosary Saint.
daming nilapit sa Diyos, pabalik ng simbahang Katoliko. Siya pa yung nagtayo ng Our Lady of Rosary in Pompey. Napakagandang simbahan. Okay, so I hope mga ka-faith na sobra kayo na blessed at na-inspired dito sa vlog na to. Make sure na i-share mo to sa mga friends and relatives mo. Okay, so thank you and God bless. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan mga ka-faith by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag-i-interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So most of the time, ako talaga nag-e-edit. Actually, ako talaga nag-e-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want, na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na. Hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na yung interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka-faith, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupuntahan natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, and etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka-faith, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission, ay magiging mag-partner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka-faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong Patreon group na to. May cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.